I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Unanimous ang desisyon ng House Committee on Appropriations. Tapyasan ang budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa 2025. Mula sa 2.073 billion pesos, magiging 733 million na lang ang budget ng OVP ayon sa rekomendasyon ng komite. Sabi ni Representative Stella Quimbo, dahil daw ito sa labis na redundant social programs at extended offices ni VP Sara. Ang lumabas sa hearing ay number 1, tila napakaraming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. 10 ang satellite offices ni Duterte, 2 naman ang extension offices. Napuna pa ng COA ang mga satellite offices na ito dahil sobrang lalaki daw ng mga renta. Pinaliwanag din ni Quimbo na ang buong pondo para sa financial assistance ng OVP na nagkakahalaga ng halos 1.3 billion pesos. Paghahatian na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Health o DOH. Subok na raw kasi ang mga programa ng mga ahensyang ito. Tungkol naman sa mga trabaho ng OVP na maapektuhan, we will preserve jobs. Yun ang naging napaka-importanting pinag-isipan po. Pagtitiyak ni Quimbo, ma-access pa rin ng mga beneficiary ng OVP ang mga tulong na ito sa pakikipag-ugnayan sa DOH at DSWD. Sa mga beneficiaryo po ng ating OVP, huwag po kayong mag-alala. Kahapon, dahil sa mga patutsada ni VP Sara kaugnay sa pag-ipit umano sa budget ng OVP, hindi na napigilan ni Committee Chair Zaldi Co na akusahan ang Vice Presidente na binulsa nito ang inuusisang confidential fund noong 2023 kaya hindi niya kayang ipaliwanag kung saan napunta. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag kasi ninakaw niya yung pera. Umaasa naman ng mga kongresista na dadalo na si VP Sara sa deliberasyon ng budget sa plenaryo simula sa susunod na linggo. Kami po ay very willing to listen to all of those inputs. Never naman po tayo hindi siniputan sa plenaryo. Kaya inaasahan po natin ang kanilang pagdalo. Sa kanya namang video release kahapon, sinabi ni VP Sara na inasahan na niya ito kahit pa pagtatapyas o pagtanggal mismo ng budget. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake. Sinalag na ito ng Kamara kahapon at sinabing hindi rin naman nila gustong ma-zero ang budget ng OVP. Itinanggi na rin nila ang umano'y mga pag-atake kay Duterte. Una yung pinagplaplanuhan ng ano, di ba? So parang hindi namin alam kung ano yon. Samantala, nilinaw ni Quimbo na hindi ang attitude ni VP ang dahilan ng budget cut, kundi ang kawalan ng sagot sa kanilang mga katanungan. It's the absence of information. Yun naman po ang paulit-ulit namin na sinasabi na pwede niyo po bang i-explain ito? Yun po, it's really the information na kailangan natin to evaluate. Samantala, sinabi ni Quimbo, dadaan pa ang recommended budget sa plenaryo kung saan maaari pa rin itong mabago. Dadaan pa rin daw ito sa natural na proseso at sa huli, ang Pangulo ang magdedesisyon. Para sa agenda, Hannah T, BNC.